Maayong gabi sa tanan ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagatunan karong gabi una ay ang mahitungod sa kinabuhi ni Paul nga paano siya tabangan sa Ginoo nga dili mahimong hambog nga apasos tungod sa mga greatness or dakilang mga kahibulungang padayag sa ato Ginoong Dios sa iyang pagkatao. Dinhi sa 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. Uh, Matod pa sa Isaiah chapter 55 verses 8 to 9, kayang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna. Ang nag-istorya dinhi ang atong Ginoong Dios nga ang iya daw hunahuna dili sama sa hunahuna sa tao, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Verse 9, kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Munang lahi ra gyud ang hunahuna og plano sa Ginoo kumpara sa mga tao sa sa atoa. Ug kini makita nato sa kinabuhi ni Apostol Paul. Many times we tend to believe that God is punishing His beloved children. But in everything, God has a purpose. Doon nagoy plano ang atong Ginoong Dios sa tanang panghitabo sa atong inabuhi. Kung ikaw ay tinuod nga Kristohanon o kini nga plano, plano sa Ginoo para sa kadaugan sa iyang mga anak. In everything, God has a purpose, and on that purpose, our goodwill is in His main desire. Goodwill yun ang yung desire sa matag usa ka nato. Matod pa sa atong Ginoong Dios through Jeremiah the prophet sa Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Sumuning plano sa atong Ginoong Dios sa iyang katawhan. Bisag nagkasala ang iyang katawhan, pero puno sa grasya, puno sa kaluoy ang atong Ginoong Dios. Ug matod pa niya dinhi sa mga Israelita nga atoan na na-exile sa ubang nasod tungod sa punishment kag gihatag sa atong Ginoong Dios kanila tungod sa ilang pagrebelde sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa atong Ginoong Dios, for I know the plans I have for you. Plans, says the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Para magkaroon ng kinabukasan o pag-asa ang iyang katawhan. Doon naging siya plano. O sa niana sa iyang plano, sa panghitabo sa usa ka tinuod nga Kristohanon sa iyang kinabuhi, moagi gid siya og naay dili maayos, dili patsada nga panghitabo sa iyang kinabuhi according sa iya sa tawhanong pananaw. Pero according sa mga mata sa atong Ginoong Dios, ang iyang pag-aagian ay kana dalan paingon sa iyang kadaugan uban sa atong Ginoong Dios sa kahimayaan usab sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa ni Apostle Paul, the human author of the epistles to the Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, gini ang giingon sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul. Rejoice always, so magmalipayon kanunay. Verse 17, pray without ceasing, walay hunong nga pag-ampo, walay puas nga pag-ampo. Verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So magpasalamat daw sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi dahil mao kini ang kalooban sa atong Ginoong Dios para kanato. Mao kini mao kini ang katuyuan sa atong Ginoong Dios sa matag Kristohanon. Kaso lang daghang mga Kristohanon nga pag naanagani sa malisod nga kinabuhi ay ila na dayon basulon ang atong Ginoong Dios, garebildi na dayon sila sa atong Ginoong Dios.
So dinhi sa 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 27, gipakita ni Apostol Paul ang iyang kaliwatan isip Hudiyo, nga Hudiyo siya, o mga pag-antos tungod sa pagka-Kristohanon. So muna nga ang iyang gisundan ang atong Ginoong Kristo nga kung saan namatay sa krus ng Kalbaryo. So si Apostol Paul sab ay wala niya igsapayan ang kalisdanan nga iyang maagian sa iyang kinabuhi tungod sa iyang pagka-disipulo o pagka-followers ni Jesus Christ, dahil mao man kini ang giagian sa iyang gisunod nga mao ang iyang Ginoo nga si Jesucristo. Matod pa sa verse 23, kung nag-ingon sila dahil nining higayuna ay daghan ang mga false teachers nga kung saan ay nanghinambog sa ilang mga credentials. Naghinambog kining mga false teachers nga ngadto sa mga Kristohanon mahitungod sa ilang credentials. Pero si Paul, mao kini ang iyang balos, mao kini iyang tubag sa mga panghinambog nitong mga false teachers. Matod pa niya sa verse 23. Kung nagingon sila nga mga alagad sila ni Kristo, mas maayo ako nga alagad ni Kristo kay kanila. Nasayod ako nga niining akong mga pagpasigarbo, iyang pagpahinambog daw ni Apostol Paul. Nasayod ako nga niining akong pagpasigarbo, mura akong buang, apan ang tinuod, mas maayo gayud ako nga alagad kay kanila tungod kay mas daghan ang akong kahago kung itandi sa ila. So ang ipanghinambog ni Apostol Paul ang iyang paghago sa ministry sa atong Ginoong Kristo, sa buluhaton sa atong Ginoong Kristo. Matod pa niya sa verse 23, mas daghan ang akong paghago or kahago kung itandi sa ila, to the false teachers, compared to the false teachers. O mas makadaghan pa ako na priso. So makadaghan daw siya na priso, dili mayhap ang pagbunal kanako og sa makapila, kahigayon ana ako sa kakuyaw sa kamatayon. Sa 5 kahigayon gibunalan ako sa akong mga isig kahudiyo sa tag 39 kalapdos 25. Sa 3 kahigayon ako gilatigo sa mga Romanhon, og makausa ako gibato sa mga Hudiyo. Katulo ako nakasinati nga nalunod ang akong gisakyan, og sa usa ni adto kahigayon, usa ka adlaw, usa ka gabi ang akong paglutaw-lutaw sa laod. So grabe no, grabe ang iyang grabe ang iyang kinabuhi sa bilang pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Mauni ang tubag niya sa mga paghambog sa mga panghinambog sa mga false teachers sa ilang credentials sa mga false teachers. Pero ang credential ni Apostol Paul ay ang kalisdanan niya sa kinabuhi, nasagubang niya nga kalisdanan tungod kay matinud-anon siya sa atong Ginoong Kristo, nagasunod siya sa atong Ginoong Kristo bilang misyonaryo. Muna nga verse 27. Napaday. Nahimutang ako sa kakuyaw, verse 26, nahimutang ako sa kakuyaw sa akong mga paglabang sa mga suba, sa mga tulisan, sa akong mga isig kahudiyo, sa mga dili Hudiyo diha sa syudad, sa kamingawan, sa dagat, o sa mga taong nagpakaron ingnon nga sila mga kaigsuonan usab diha sa Ginoo. So verse 27, nasinati ko usab ang mga kalisdanan tungod sa akong buluhaton, og usahay wala gani ako'y tulog. So grabe. Usahay dili ako makakaon, og usahay wala gayud ako'y makaon, og bisan gani mainom. Nasinati ko usab ang katugnaw og kakulang sa biste. Sumuni ang apostol nga isa sa mga banggiitang apostol sa New Testament sa atong Ginoong Kristo. Si Apostol Paul ay siya ang pinakadaghan nga sulat sa New Testament gikan sa Book of Romans paingon sa Hebrew, kung wa man nasayop Hebrew, mga 13 or 14 epistles ang iyang gisulat sa mga Kristohanon. Muning tawhana, muning nga apostol nga ang iyang gipanghinambog, dili ang kadako sa iyang ministeryo, dili ang
pagkadaghang kwarta niya dahil siya ay apostolis sa atong Ginoong Kristo, dili kay inila siya sa katilingban, kung dili ang iyang ipanghinambog ang kahirapan, ang kalisdanan samtang siya nagasunod sa atong Ginoong Kristo. Muni ang giingon sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga apostles sa Matthew chapter 16 verse 24, kung ako masayo, matod pa niya, if you want to be my disciples, deny yourself, pick up your cross and follow me. Si Apostol Pablo ay gipasanggin niya ang cross bilang isang Kristohanon tungod og alang sa atong Ginoong Kristo. Ang mga false teacher ang ilang gipananghinambog kadako sa ilang mga simbahan, ay ilang credential nga sikat silang mga tao sa sosyedad, samtang sa Apostol Paul ang iyang gipanghinambog ang kalisdanan sa ministeryo sa atong Ginoong Kristo samtang siya nagapamuhat niini. Ang 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10, si Apostol Paul gipakita niya ang iyang vision dinhi, ang revelation nga naranasan or nasinati kauban na ang physical illness nga giallow sa atong Ginoong Kristo with a purpose. So tan-aw nato karon dinhi unsa ba ang purpose sa mga unsa ba ang purpose sa physical illness or sakit sa lawas o sakit nagmasakiton siya, doon na siya sakit. Unsa ba ang purpose nganong giallow ni sa atong Ginoong Dios nga unta banggiitan man siyang apostol, pero giallow sa atong Ginoong Dios with a purpose. So sa chapter 12 verse 1, unang-unang verse sa chapter 12 ng 2 Corinthians, makita nato din hinga ang pagpanghinambog sa usa ka Kristohanon ay para lamang sa buang. Kung ang usa ka Kristohanon ay nanghinambog sa iyang achievements, sa iyang kaugalingong kapasidad, ay mura siya buang. Matod pa ni Apostol Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1. Matod pa din nasayod ako nga walay kapuslanan kung magpasigarbo ako bahin sa akong kaugalingon. Apan napugos ako, karon isaysay ko kaninyo ang mga gipakita o gipadayag sa Ginoo kanako. So na-challenge si Apostol Paul dahil sa mga kapayason nga mga false teachers, sa mga hambugiro nga false teachers. Busa matod pa niya nga napugos daw siya. Busa isaysay niya ang mga gipakita o gipadayag sa Ginoo kaniya. Sa 2 Corinthians 11:17 before sa chapter 12, matod pa din hinuon kon magpasigarbo ako, matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Corinto, hinuon kong magpasigarbo ako sa akong kaugalingon, dili kana gikan sa Ginoo, ug daw sa buang-buang ako. Sumuning akong gingon kanina nga ang pagpanghinambog sa achievements sa usa ka Kristohanon ay ang hulagway ni ana nga Kristohanon ay buang-buang, parang buang-buang daw, matod pa ni Apostle Paul. Muna nga, boasting is only for fools and didn't come from the Lord. Munang ingon ang atong Ginoong Dios, atong Ginoong Kristo nga I will exalt the humble and itaas ko ang mga mapakumbaba at ibabagsak ko ang nagmataas. Matod pa sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo. Why the Apostle Paul is boasting? In order to silence his enemy. Mo nang gingon niya sa verse 1. Para ma-silence, para mapahilom niya ang iyang mga nagadaot kaniya. So muna tan-aw nato karon before pa sa 12 gihapon sa 2 Corinthians chapter 11 verses 17 to 18. So matod pa din ni Apostle Paul o sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, hinuon kon magpasigarbo ako sa akong kaugalingon, dili ka nagikan sa Ginoo, og daw sa buang-buang ako. Verse 18. Apan tungod kay daghan diha kaninyo, matod pa niya nga daghan mga false teacher diha kauban sa mga Kristohanon sa Corinto, dahil ang iyang gisulatan dinhi ay ang mga Kristohanon sa Corinto. Matod pa niya dinhi,
apan tungod kay daghan diha kaninyo ang nagpasigarbo sama sa mga tao sa kalibutan, ako magpasigarbo usab. Verse 22. Kung sila nagpasigarbo nga mga Hudiyo sila o mga kaliwat ni Israel or ni Jacob o ni Abraham, mauman usab ako. So ang ilang ang ilang pagkahudiyo ay dako ang karangalan na sa ilang bilang bilang tao, bilang citizen nga usa ka Hudiyo. Munang matod pa niya sa 22, kung sila nagpasigadbo nga mga Hudiyo sila ug mga kaliwat ni Israel or Jacob ug ni Abraham, mauman usab ako. Verse 23. Kung nagingon sila nga mga alangad sila ni Kristo, mas maayo ako nga alagad ni Kristo kay kanila. Nasayod ako nga niining akong mga pagpasigad, bumura ako buang, apan ang tinuod, mas maayo gayud ako nga alagad kay kanila, tungod kay mas daghan ang akong kahago kung itandi sa ila. So ang fruit na maayo si Apostol Paul nga sulugoon ni Jesus Christ, daghan daw ang iyang kahago itandi sa mga false teachers. Ug mas makadaghan pa ako na priso, dili mayhap ang pagbunal kanako og sa makapila ka higayon, ana ako sa kakuyaw sa kamatayon. Sumuning gipagsigar mo ni Apostol Paul. Sige daw siya kapriso. Muna nga kung sa Apostol Paul sa atong kapanahunan karon, 21st century, kung siya ay mo-apply bilang pastor sa usa ka simbahan, labi nagdako nga simbahan, dili gid siya madawat. Nganuman na ay pastor nga mo-apply nga kadaghan daw siya na priso. O sige siya pagka-agbat sa kagubot. So dili gid siya mopasa. Pero mao kini ang ipanghinambog ni Apostol Paul ngadto, mao kini ang iyang tubag sa mga nang hambog nga mga false teacher dito sa Corinto. Chapter 12 verse 2 to 4, makita nato dinhi ang 2 Corinthians chapter 12 verses 2 to 4. Makita nato dinhi ang revelation sa Ginoong Dios ngadto kang Apostol Paul. Matud pa sa verse 2, diha na ako kang Kristo sa dihang nahitabo kini kanako ug mga 14 na katuig ang milabay. 14 years ago. So ibig sabihin dugay-dugay na nga panghitabo. Og 14 na katuig ang milabay nga ako gidala ako ngadto sa ikatulong nga langit sa paraiso. Girapture daw si Apostol Paul dito sa third heaven. Sa third heaven, muna ang mga banggiitan sa mga Bible scholar pag nabasa nila kining third heaven, so conclude sila nga dunay first heaven o second heaven dahil dunay third heaven. Pero wala din isa-isa nga doon na bay first heaven o third heaven. Ang giingon lang din ni Apostol Paul nga ako gidalang ngadto sa ikatulong nga langit sa paraiso. Verse 3, ambot lang kung ang akong lawas dito bagayod o ang espiritu ko lang. Ang Dios lang gayod ang nasayod. So, hindi ka sigurado si Apostol Paul kung vision lang kini nga gihatag sa Ginoong Dios kaniya o ang iyang lawas bagid ay gidala dito sa third heaven. Verse 4, nakabuta ko sa paraiso og may nadunggan ako nga mga pulo nga dili malitok ug wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tao. So, grabe ang revelation sa iya dahil doon na siya nadunggan nga mga pulong nga dili itugot nga isugilon ngadto sa mga buhi nga tao. Sumuna ang giingon ni Apostol Paul. So, unsa nga klase kini nga revelation nga gi-reveal sa Ginoo sa iya ay he was raptured to the third heaven. That was 14 years ago. Nganong kanong pa man kinigisulti ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Corinto? Matud ko pa kanina sa chapter 11 o sa verse 12 at chapter 12 verse 1 nga napugos lamang siya tungod sa panghinambog sa mga false teacher para mandanin nila ang mga magtotoo o mga Kristohanon sa Corinto. So, girapture siya muning revelation sa Ginoo ngadto kaniya pangitaon muning mga
gi-reveal sa Ginoo ngadto kay Apostle Paul. He was raptured to the third heaven. That was 14 years ago. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2. So ikaduha, ang atong Ginoong Dios, God showed him things beyond human imagination, or matod pa din sa verse 4, may nadunggan ako nga mga pulong nga dili malitok o wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tao. So grabe ni nga revelation, dahil dili pwedeng maisugilon sa mga normal nga mga bisan mga Kristohanon, dili pwedeng isugilon matod pa ni Apostle Paul. We don't know the specific vision and revelation to the Apostle Paul, especially when he said the things cannot be expressed in words. So Paul is prepared to boast not of God's greatness to him rather than of his weakness. So makita nato sa 2 Corinthians chapter 12 verses 5 to 6 nga imbis ang iyang ipanghinambog kining mga grabe nga mga revelation sa Ginoong Dios kaniya, pero lahi ang iyang gipanghambog dinhi. Matod pa sa verse 5, mo ni ang iyang gipanghambog. Kadtong akong nasinatian mao ang akong ipasigarbo, ang iyang naranasan physically. Apan kung bahin sa akong kaugalingon, dili ako magpasigarbo gawas lang kun bahin sa akong mga kaluyahon. So iyang promote o iyang ipanghinambog, o parang promote nga, iyang i-promote ang iyang kaluyahon. Igipakita niya sa mga Kristohanon sa Korinto. Verse 6, hinoon ko ipasigarbo ko man gayod ang akong kaugalingon, dili ako mahimong buang-buang kay magsugilon man ako sa kamatuoran. Apan dili ako magpakasigarbo kay basin kun magsubra ang ilang pag-ila kanako. Gusto ko nga ang ilang pag-ila kanako sigon lang sa ilang nakita o nadunggan ngari kanako. So apan dili ako magpasigarbo kay basin kung magsubra ang ilang pag-ila kanako. Makita nato ang kontrary nga panghitabo sa atong kapanahonan karon, nga labi na dia sa YouTube, nga makita nato nga daghan kayo mga Western preacher, especially the prosperity preacher centered in money, nga mga pastor ay grabe ang ilang pasigarbo. Ang ilang mga panghinambog ay mahitungod sa ilang achievements, makwartahan sila, mga unsa pa ilang ipasigarbo. Pero kung si Apostle Paul ang atong pangutanon, ang iyang ipasigarbo dili na mao, kung dili ang weaknesses niya nga gitugot sa atong Ginoong Dios, para ang atong Ginoong Dios maitaas sa iyang kinabuhi. Kay base kung magpasigarbo siya nga sa pinaagi sa mga revelation, pinaagi sa iyang relasyon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, basig buhatan siya og monumento sa iyang sa mga nakaila kaniya. Halimbawa sa Korinto, sa mga Kristohanon sa Korinto, basig buhatan siya og monumento bilang pinakasikat nga apostolis sa ilang kapanahunan. So, the Apostle Paul doesn't want people put him on a pedestal because of his spiritual attainment or achievement. People normally tend to boast of their accomplishment, but on the contrary, Paul boasts of his handicap. Boasting is for fools, but there is also a boasting which the Lord accepted. So, unsa ba ang panghinambog nga gadawaton sa Ginoo, dahil gakasilag nga ang Ginoo sa mga hambog nga mga tao. So simple lang ang mga tao nga gapanghinambog ay ang ilang mga achievements. Pero kung tutuusin, wala silang ipanghambog kung kanamang ilang ipanghambog, kay ang ilang na-achieve ay kung sila ay tinuod nga Kristohanon, dili man ila mismo. Kini ay ipagkaloob lamang sa atong Ginoong Dios kanila. Sanil lang sila sa blessing sa atong Ginoong Dios. Ipagkaloob lamang. Ultimately, ang naggikan niini ay gikan sa atong Ginoong Dios. Kung dili ihatag sa atong Ginoong Dios, dili nila kini ma-achieve. So wala sila dapat nga ipanghambog. Matod pa ni Apostle Paul. Muna nga sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, muning giingon sa atong Ginoong Dios, "Thus is the Lord,
Let not the wise man glorify in his wisdom. Kung ang usa ka tawo maalamon, dili siya mo glory sa iyang pagkamaalamon. Let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Ang mga sapian, dili sila manghinambog sa ilang mga kwarta, pero daghang mga prosperity preacher nga ang tan-aw nila sa mga pastor, sa mga Kristohanon nga pobre ay unsa ilang tan-aw, luoy kayo. Ilang tan-aw or unsa ba to? Basta luoy kaayo ang kuan. Luoy kaayo ang Kristohanon nga pobre. Pero kung atong tan-awon, ang first nga reason kung nganong nagpakatao ang atong Ginoong Hesukristo ay mabasa nato sa Lucas chapter 4 verse 18. 16, 17, 18 kung masayop na matod pa niya dito ay ang iyang giadtuan anhaan ay ang mga kabus. Gani ang unang nakaadto sa langit ay ang pobre man nga si Lazarus sa New Testament nga gihulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang unang naadto nga tao sa impyerno ay ang sapian man nga tao. Daghan kayo sa kwarta pero wala siya pakialam. Papakita lang niya iyang kwarta pero dili ka pang hatag. Si Lazaro kayang-kaya niyang tabangan dahil doon na siya ay power nga makatabang masolve ang problema ni Lazaro, makatabang man lang pero wala niya kinitabangi. So pagkamatay ni anang tawhana ni atong tawhanang mayaman nga walay pakialam, iya rang kaugalingon ang iyang gihuna-una, impyerno ang iyang gibagsakan. Ang unang nakaadto sa langit sa New Testament according to the Lord Jesus Christ is the poor Lazaro. Poor Lazaro. O ang unang nakaadto sa impyerno, gilabay sa impyerno according to our Lord Jesus Christ in His story ay ang sapian nga hangal, sapian nga walay pakialam. So, kung kita daw ay manghinambog, but let him who glories glory in this. Matod pa ni sa atong Ginoong Diyos kay Jeremiah chapter 9 verse 24. But let him who glories glory in this, that he understand and knows me. Nga nakasabot siya o nakaila sa atong Ginoong Diyos, that I am the Lord who practice steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord. So, ang atong Ginoong Diyos gakalipay siya kung ang usa ka Kristohanon ay anaa kaniya nagapractice siya, nagikinabuhi siya sa gugma, steadfast love, justice pagkamatarong, o justice pagka walay dapig-dapig, ako ang siya, dili impartial, righteousness, matarong siya. So munang gakalipayan sa atong Ginoong Diyos, muna siya. That I am the Lord who practice steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord. Sa 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 8, padayon ta sa atong text, makita nato din ang protection sa atong Ginoong Diyos kay Apostol Paul. Nganong giproteksyonan man na sa Ginoong Diyos si Apostol Paul? Dahil pwede siyang manghinambog sa iyang relasyon sa atong Ginoong Diyos, sa mga revelation nga gibuhat sa atong Ginoong Diyos kaniya. Muna nga pwede siyang manghinambog pero giproteksyonan siya sa atong Ginoong Diyos para dili kini niya mahimo. Matod pa sa chapter 12 ng 2 Corinthians verse 7, aron dili nako mapalabian ang pagpasigarbo tungod sa kahibulungan nga mga gipadayag sa Dios kanako, gitugutan niya si Satanas nga hatagan ako og diferensya sa lawas. Thorn in the flesh sa Binisaya pa ni, diferensya sa lawas. So gitugot sa atong Ginoong Diyos nga pasakitan si Apostol Paul pinaagi sa usa ka sakit, balatian sa lawom nga Binisaya. Gipasagdan sa Dios nga paantuson ako ni Satanas ni ining akong diferensya aron dili ako magpasigarbo sa tulo ka higayon, tulo gayud ka higayon, gipangayo ko sa Ginoo nga kuhaon niya kini kanako. So sa kabila ng kahibulungang
kay bulungang mga revelation sa atong Ginoong Dios kay Apostol Paul para dili siya magmayabang, grabing magmayabang o magmayabang, gitugutan sa atong Ginoong Dios, gikuha niya ang iyang proteksyon sa lawas ni Apostol Paul para makasulod si Satanas og tagaan siya og sakit, physical illness. So, matod ko pa ganina, ang chapter 12 verses 7 to 8 ng 2 Corinthians ay ang proteksyon nga gihatag sa atong Ginoong Dios ngadto kay Apostle Paul. Unsa ba kini nga proteksyon para dili siya manghinambog? God allowed physical ailment to prevent Paul to become boastful. Doon na siya sakit para dili kay siya magmayabang na. Mao nang giingon sa verse 7 ng 2 Corinthians chapter 12. The painful ailment was allowed by God to him for a purpose, to prevent him in glorifying himself. Pakadungog ko sa o pakatan-aw ko sa mga live sa YouTube o sa mga YouTube nga post sa mga banggiitang preacher kuno nga sa waist nga matod pa nila nga wala sila magkasakit sukad, pero gasalamin baya sila. Katong nagsulti nga wala kuno siya sukad masakit pero nagsalamin siya. Ibig sabihin, ang iyang mata malabo na kay nagsalamin na siya. Di na niya mabasa kung di siya magsalamin. So, murag layo ras tinuod. Sa Galatians chapter 4 verses 13 to 15 dinhi makita nato kung unsa ang sakit ni Apostle Paul. Unsa nga klase kining sa English thorn in the flesh. Matod pa sa Galatians chapter 4 verse 13, you know it was because of a bodily ailment. So bodily ailment daw, sakit sa lawas. Kinsa iyang gisultian dinhi ang mga Kristohanon sa Galatia. You know it was because of bodily ailment that I preached the gospel to you at first. Verse 14, and though my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. What then has become of the blessings you felt? For I testify to you that if possible, you would have gouged out your eyes and given them to me. So, matod pa ni Apostle Paul nga trial kini sa mga pag-preach niya dito nga doon na siya sakit, trial kini sa mga Galatian Christians kung dawaton ba nila si Apostle Paul dahil ni ana say preaching nga masakiton. Matod pa ni Apostle Paul na, and though my condition was a trial to you, dahil masakiton nga siya, pero ang pagdawat daw sa mga Galatians kaniya ay para siyang anghel sa Ginoo. O matod pa niya sa verse 15 nga, kung pwede pa lang nga lugito nila ang ilang mga mata o ihatag kay Apostle Paul. Therefore, makita nato din nga ang sakit for murag doon sa kamatuoran gyud o kamatuoran gyud nga ang sakit ni Apostle Paul di ay ang iyang mata. Ngano man matod pa niya sa Galatians nga gusto ninyong kung pupwede lang gusto ninyong lugiton ang inyong mata o ihatag kanako para mapulihan ang daot kong mata. Nganong nadaot man inyong mata, most probably ay sige siya gakapriso o ang prisuhan sa iyang kapanahunan dili parehas sa prisuhan nato karon didto sila sa dungeon sa ilalom sa yuta nga walay makita nga kahayag, ngit-ngit kaayo, og sa dihang igawa sila mabigla sila sa sikat ng araw o sa kahayag sa adlaw. Munang matod pa sa gibasa nato kanina nga sige daw siya mapriso og kini mao ang nakadaot sa iya sa paggawas niya tuwing igawas siya sa bilangguan na nadaot ang iyang mata. So suffering sometimes is a preventing measure by the Lord in order to gain His purpose to us. As Romans chapter 8 verse 28 declares, nasayod kita nga ang tanang panghitabo ginabuhat sa Dios alang sa akaayuhan sa mga nahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Muna nga ang tanang panghitabo nga mahitabo sa usa ka Kristohanon
ay gitugot sa Dios for the purpose alang sa kaayuhan. Ang sakit ni Apostol Paul nga gitugot sa Dios, dili gikan sa Dios, gikan sa yawa, gitugutan lang sa Dios for the reason nga dili siya makapanghambog, kay kung mahimo siyang hambog ay maguba ang iyang relasyon ngadto sa atong Ginoong Dios. Ikaduha nga proteksyon nga gihatag sa atong Ginoong Dios nga mabasa nato sa verse 8 ng verse 8 sa 2 Corinthians chapter 12. Sa verse 8 muning giingon, sa tulugayon kahigayon gipangayo ko sa Ginoo nga kuhaon niya kini kanako apan wala niya kuhaa. So ang ikatulong nga proteksyon mao ang unanswered prayer of deliverance from this ailment. Wala ihatag sa atong Ginoong Dios ang provision nga maayo ang iyang sakit ni Apostol Paul. Katulo daw niya nga grabe siguro ni nga pag-ampo, may dala pang fasting, pero wala itugot sa atong Ginoong Dios nga mamaayo si Apostol Paul sa iyang sakit. Muna ang ikaduha nga proteksyon nga gihatag sa atong Ginoong Dios ngadto kang Apostol Paul. Grabe nga proteksyon, no? An answered prayer, bodily ailment, nga nung gitugot ni sa atong Ginoong Dios para dili siya makapaghambog tungod sa grabe nga revelation sa atong Ginoong Dios sa iyang pagkatao. Muna nga, nawala ako sa nawala ako sa akong kodiko. So 12, asa na to? 95 90. Okay. Naglag namang kining ako iPad. So muna nga this ailment the Apostle Paul suffered is not ordinary one. He prayed to the Lord 3 separate visions that it may be depart from him, but the answer of deliverance did not come. Only a promise of sustaining grace and a statement of divine purpose. Sumuning gihatag sa atong Ginoong Dios kang Apostle Paul. God sustaining grace to His faithful children. Unang-una sa kay Apostle Paul. Pangalawa, sa tanan nga mga matinud-anon nga anak sa atong Ginoong Dios. Doon na gid siya sustaining grace. Matod pa sa verse 9 ng 2 Corinthians chapter 12, apan wala niya kuha hinoon miingon siya. Miingon ang atong Ginoong Dios tubag sa mga pag-ampo ni Apostle Paul. Hinoon miingon siya, ang akong tabang maulang ang imong gikinahanglan. Kay makita gayud ang akong gahom diha sa imong kaluyahon. So grabe, no? Ang gahom sa Ginoo makita daw sa kaluyahon ni Apostol Paul sa iyang kahinaan. Kung si Apostol Paul ay manghinambog sa iyang achievements, kini may spiritual achievements or financial, material achievements, even physical achievements, parang sinabi sa Ginoo nga dili makita ang iyang gahom. Dahil matud pa niya din, makita gayud ang akong gahom diha sa imong kaluyahon. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Busa malipayon gayud ako sa pagpasigarbo bahin sa akong mga kaluyahon aron bation ko kanunay ang gahom ni Kristo kanako. Ang 2 Corinthians chapter 12 verse 9 o 1 to 10 ay ang mga prosperity preacher dani mo ra galikayan ni nila nga passage nga mga verses nga naman dahil
Kung ikaw ay anak sa Dios daw ay dili ka magkasakit. Kung magkasakit ka, gamay kayo ang imong pagtuo. Kung ikaw ay anak sa Dios, kwartahan ka. Kay kung pobre ka, gamay ang imong pagtuo. Kung ikaw ay anak sa Dios, ay naa ka kanunay sa taas, wala sa ubos. Mao ba na ang atong Ginoong Kristo? Mao ba na ang gipasunod niya sa kanato? Mao ba na ang iyang rason nganong nagpakatao siya? Number one nga reason nganong nagpakatao ang atong Ginoong Kristo para sa atong espiritual nga kahimtang. Mao gina ang number one nga reason. God's presence, His power sustains the Apostle Paul in his painful times. Verse 10, busa malipayon ako karon sa akong mga kaluyahon, sa mga pagpasipala kanako, sa mga kalisdanan, sa mga paglutos, ug sa mga kakulian tungod sa akong pagsunod kang Kristo. Kay kung magmaluyahon ako, ligunon ako sa Dios. The Apostle Paul's response in difficult times. Kung anaan daw siya sa kalisdanan, nagluya siya, ligunon siya sa atong Ginoong Diyos. Siyempre, kay kung ligon ka, paano ka paligunon sa atong Ginoong Diyos? So makita nato din ang kakaibang lihok sa atong Ginoong Diyos kinabuhi ni Apostol Paul sa iyang pagkatao. Ang panghitabo ni Apostol Paul nga gihulagwan niya din sa 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10 ay opposite sa tudlo sa mga prosperity preachers. Opposite gini siya. Pero subo nga palandungon dahil ang ilang ginatudlo ay dili nato makita sa Biblia. They have the wrong gospel. Mauni ang gospel sa atong Ginoong Kristo nga nagpakatao siya para sa atong espiritual nga kinabuhi. Para ang atong espiritual ay dili maghatod kanato ngadto sa kalayo sa impierno. Kay kung guba ang atong espiritual, siguradong sa impierno gidbagsak ang usa ka tawo. Salamat sa Ginoo dahil gipakamatyan kita niya dili tungod sa kwarta, dili tungod sa atong lawas para sige ta baskog, kung dili sa atong espiritual. Matud pa niya sa atong Ginoong Kristo nga ayaw ninyo hagui ang pagkaong pisikal. Ang inyong dapat haguan ang pagkaong espiritual, inyong espiritual na kinabuhi. Dili dautan ang physical, dili dautan ang financial, dili dautan ang material, pero ang priority sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo ay ang atong espiritual. The Apostle Paul never complained to God on his circumstances. Instead, humbly trust Him on His sustaining grace. That is why he is confident on his weaknesses, because this means God's power will be more bestowed on him. This is the greatness of Paul in times of difficult situation, because God's strength flourishes in his mortal body. In our difficult times, do we respond just like the Apostle Paul? Sumao kini ang hulagway sa usa sa banggiitang mga apostol sa New Testament nga mao si Apostol Pablo. Ang iyang panghinambog dili ang iyang achievements, spiritual, financial, physical, material o ano pa man, ang iyang gipanghinambog ang iyang mga kahinaan, kaluyahon. Dahil matod pa niya kung saan siya mahina, diha ang gahom sa Ginoo nagapamuhat kaniya. Muna nga kung ang atong pagkakristohanon ay nakasintro sa gold and silver, dili na mao ang good news nga gipaabot sa atong Ginoong Kristo ngadto sa sangkatauhan.
nung sinabi niya na by your stripe, by his stripe, I've been healed, or sa imong mga samad, kami ay nangaayo, quoting the passage of the book of Isaiah in chapter 52 or 53. Ang giingon dito ay tungod sa mga labod, tungod sa mga samad sa atong Ginoong Jesucristo, ang atong espiritual nga kinabuhi ay naayo. Dili ang atong financial, kung dili espiritual nga kinabuhi. Dahil ang first nga gipakamatyan sa atong Ginoong Jesucristo, sumunod na dayon ang ubang pang panginahanglan kanato. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all your needs and all the things you worried will be given unto you. Matthew chapter 6 verse 33. Busa igsoon pagbantay sa mga preacher nga ang ilang ginatudlo ay prosperity nga nakasentro sa kwarta. Kay si Judas tungod sa kwarta ay gibaligya niya ang iyang Ginoo. Tungod sa kwarta, giluiban niya ang iyang Ginoo. Ug tungod sa kwarta, nagpakamatay siya o gitambog sa kalayo sa impyerno. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo nga si Judas daw maayo pag wala mataw nining kalibutan na, ug ang tawag ni sa atong Ginoo kay Judas, the son of perdition, or the man of perdition, or the son of perdition. Ibig sabihin nga bisag nakasama siya sa 12 ka apostoles, pero tungod kay wala siya mulahutay, tungod kay nasintro siya ang iyang pananaw na focus sa kwarta, munang nawala siya sa 12. Munang matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, ang manatili hanggang wakas ay siyang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Those who continue faithfully to the end will be saved. Judas, wala maluwas, nga naman, bisang nakauban-uban siya sa mga milagro, nakatabang siya sa buluhaton sa Ginoo, naka-apil siya sa pag-distribute sa milagro sa tinapay, sa isda sa atong Ginoong Jesucristo, magipakaon niya ang 10,000, 5,000 ka mga tao, sa mga milagro pagbuhi sa patay na saksiyan ni Judas, pero tungod sa kwarta, napahilayo siya. Muna nga igsoon, dili kita magtsamba-tsamba. Kay matod pa ni Apostol Paul, daghang mga tao nga nagdala og laing gospel. Ang gospel lamang sa atong Ginoong Jesucristo, ang gospel nga kung saan gipakamatyan niya sa cross ng Kalbaryo. Og daghang kayong salamat sa tanan nga nagatanaw nini nga live sa Facebook, og sa magatanaw pa ay panalanginan kamo sa Ginoo. Mag-ampo kita. Lord God, salamat kay Ginoo sa imong pulong, O Lord God, nga minsan pa Panginoon naghatag ka namo, O Lord God, og kusog spiritual, Panginoon. Lord, tabangi kami Ginoo nga ang imong pulong nga among natun-an, Panginoon, amog ging ma-apply Ginoo sa among tagsa-tagsa pagkatao, O Lord God, adlaw-adlaw sa among kinabuhi, para mulig-on ang among pagtuo diya sa iyo, Lord God. Apart from applying your words, Panginoon, ay useless, O Lord God. Busa, empower us, O Lord God, to apply your word, Panginoon, sa kada adlaw sa among kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang tanan nga nagatanaw niini nga pagtulunan, Panginoon. Sa tanan nagatanaw, Ginoo, karon man o sa
umaabot nga mga adlaw Ginoo sa YouTube, O Lord God, nagaampo ako Ginoo nga sa tanan nga dunay mga sakit, O Lord God, amahan sa pangalan ni Jesus, milagruhi sila Ginoo. Hikapa ang nagatan-aw niini nga pagtulunan, O Lord God, hikapa ang iyang lawas Panginoon. Unsa man ang iyang sakit, O Lord God, I pray Father God sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, touch her or his body Panginoon, ug ipadawat kaniya ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Receive the healing power of the Lord Jesus Christ. Salamat kay Ginoo dahil wala ka nagbago noon, ngayon at magpakailan pa man. Kung paano ka nagpagaling 2,000 years ago, ngayon ug sa umaabot magpapagaling ka pa gihapon Ginoo. Salamat kay Amahan. Salamat kayo Dios. Ginaampo ko rin po Lord God si Cindy Panginoon nga may balatian, O Lord God. I pray Father God sa total healing Ginoo, ipadawat kay Cindy Amahan in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Salamat Amahan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan.